May umaga sa inyo maglan. Sa magulaw na natanawang tinatansin mo sa atin sa ngayon. But we are so thankful to our God for being good to us sa atin yung mabuhay. Provision na sa atin sa loob ng this time, let's worship our God. Yaman natin ako yung pagalingon. Nagpusoon. Ipupos natin ang ating pagbuhi sa iya. As we worship Him, yun ang ating natin. So, please settle down. Balik kita sa ating upuan. And please be silent. And let's meditate sa kaayos ng Ginoo sa atin so that we have a thankful heart to approach the throne of His grace. We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. Since we heard of your faith in Christ Jesus and of love which He has all us. For this cause, we also since the day we heard it, do not cease to pray for you, the knowledge of His will in His wisdom and spiritual understanding, that you might walk worthy of the Lord unto all places, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Strengthened with all might, according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness, giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints and light. May I request everyone to be stand for a moment of silent prayer. Let us prepare hearts and minds as we sing our Lord of praise. And
Ginoo, kay ikaw rin kumain na iya sa amon, ganang lulong Ginoo sa sining iglesia. Kay kalipay, kadula sa sabdan sa amon mga tikan. Maka-pilusin kami Ginoo sa amon, sa ikatulong. So, mga Ginoo, madayaw, mahimaya ka naman bilang amon Diyos, kag namuluwas sa amon kalat. Masali ko yung Ginoo sa imo, matugyan Ginoo, magabay yung ta Ginoo, mawala lang sa kawan ng korupsyon, matabo, basta matapos hindi Ginoo ay nagkatod. Yaman Ginoo yung kisidan, siya pa Ginoo ang nagkakanta, ang nagkatukar ng Diyos. Lahat sila ang kaalam mo ito, ang mayong Ginoo mapagtumbok. Ang mga Ginoo ng Diyos, magsulungan na may ang may mga bahay sa ginagawa. Isa pa Ginoo yung mga lagad ng mga atang sa iyong mapulong mensahe sa isang adlaw. Ginoo magbigay sa iyo sa labis pero bahaw sa pagkakaon Ginoo sa mga tagsang kalab na pinakapulong Ginoo may pagpakamayo magamit na mo Ginoo sa adlaw-adlaw at tanan sa aming paggawin at pagkabulihan na kung manamon, pinatugyan Ginoo sa imo ang mga friends, kagang mga kasimbalanan na nagahiwan ka kay sinyo Ginoo, i-bless man ang kada isa, subo man Ginoo, malagad din mo ang mga wali sa ilang mga Diyos, lahat man ang kaalam mga itnon, subo man Ginoo, pagpapamayo ng Ginoo sa tagsasila, subo man ang mga kaibigan ng Diyos. Subukan nila ang manamon, ginasali din Ginoo na sa sininaga may kas kami ng ipusoon sa mga pagtundo, pagsabdo Ginoo na nagingkan lamang Ginoo sa inyong bulong ang mga balasihan Ginoo. Subukan kamay na tugyan naman Ginoo sa inyo ang may sipo na kabay Ginoo nga kasi na yung nila sa sabdan. Basta mga tapos hindi Ginoo ang panimbawon. Ang inyong mga ngalan na madayaw, ang natin po sa akong ito. Nasali ko man Ginoo kung itugyan, mga kabay Ginoo nga pa sa pinatag sa kadalan ng buluyan, nga mga kauturan ni Ginoo. Kung magdulog mo Ginoo sila, kami kaumpun namon, mag-isa kami Ginoo sa pagsimbahan. Natawaran kami Ginoo sa mga sada kami gusto mga Ginoo, tulong sa buhat ko ng mga natugyan ko sa akin sa nga ng Jesus na ang Diyos ko ng Diyos. Amen. Excited ka mamati sa pulong sa Ginoo? Ay ako excited ka mamati sa pulong sa Ginoo. Okay, so sa sinyo yun, God bless us, especially for this church, nagamo sa mga
young member of this church, na mga young people sa una na gitawag sa Ginoo sa pag-alagdan, and God sent them in different places. But we are thankful because gitagaan kita sa Ginoo sa pribilyo na makapulik sila diri sa aton and to have a fellowship with us. And at this time, of course, gusto kitang mati isang pulong sa Ginoo through sa mga alagad niya na nagaling mismo sa sining simbahan. At least, ma-open ang aton naman nga mo nagaling ang mga ministries kag amo nagaling ang ginihimo sa Ginoo kag inka-experience siya sa Ginoo sa ila in somewhere kundiin gibutan sila sa Ginoo. So sa sining nga aga, iaman naton nga kaubuhi aton dili pusoon sa pagpamanandong sa pulong sa Ginoo pagi sa iyang alagad. So tumandok in mismo kag member sa Salon Fellowship Baptist Church, Pastor Ernie Garcia. Gatag ko ang time sa iya sa pagdala sa pulong sa Ginoo sa sining nga Ginoo. Hello, good morning! Hindi na, pati ako ang boses niya, medyo kahina. Okay, salamat Kate sa Ginoo kay natagan niya tayo sa pribilyo. Sakon-sakon na, may mga Ilocano, may Tagalog, may English ha. Dogay naman ta sa akin, 7 years na ta sa Luzon mo. Hindi manayang, hindi manikawan nga ang atong inambal. Masagulan, mahaluan, ma-mix, no? Mikos. Alam niyo ba ang mikos? Ma-mix. Kaya mo na. Amo lang na ang ako lang mahambal sa inyo. Matagan niyo kung pila ka minutos o isa ka oras na magwakal sa inyo para mahatagan ko ng mga insight, no? Na dinatag na sa Ginoo sa akon. Salamat kay Pastor Algar, no? Tani dito ko na sa Negran, sa akon naman na pareho nga pastor nga baptisman halin sa Lela. Pero kay priority ko nga ako niya nga homeland niya, no? Sa dito. Karon siling ko, ang mga tao subong modern, 2 decades ago, wala pa din mga laptop na niya. Karon kung vintage ka mga pastor, kung hindi ka magsulod sini, ati uli ka sa tabtaban eh, ka? O, kinanglan pero nga itong niya, kwanarigi, hardbound. Hindi ka tayo sa soft copy. Karon, bayaran daw ang mga tao daw, mga young people, mga para sa cellphone. Kunwari lang yung cellphone, nga pero nag-text na sa iya ng mga friends. Di-stop na nga na yung mga cellphone nyo, parehok lang. No? Ha? Hindi ko kayo nagdiktahan, pero ang atong arada mo, mensahe natin, Coram Deo. Yung Coram Deo, living in the presence of the Holy God. Ina ang iyang ang iyang kahulugan. Since we receive the salvation of the Lord Jesus Christ, at that time, the Holy Spirit marked us one family. Insakto? Tama? Ang Coram Deo, isa na kalingwahe, isang una, nga ang paglubad sila, ang pagpangabuhi sa presensya sa ganing banal? Balaan na Diyos. Kung balaan na Diyos ang aton niya kabuhi, hindi kita balaan, kung magkabuhi ta sa balaan na Diyos, malatnan kita sa iya nga pagkabanal. Tama? Karon, singgano mo sa imong kaugalingon kung ikaw ay Kristohanon na na-born again. Alam niyo ba kung anong meaning ng Baptist? Sino nakaalam dito? Meaning ng Baptist. Hindi Baptist distinctive ha. Ang Baptist, ang letter B ay born. Ang letter A, again.
Ang letter P, person. Ang letter T, teach. Ang letter I, in. Ang letter S, scriptural. Ang letter T, truth. Okay, memorize nyo kade? Memorize nyo. Born again person teach in scriptural truth. Tama? O, mo na baptist. Pila sa inyo diri subong ang nagaedad sa 13 to 19. Taas niya yung mga kanang kamay. Ang nilo ko, kanang kamay, oh. Nilo. O, sino? Sino naman dire ang 20s, 20 to 29? Taas sa kamay. O. 30 to 39. Dutay lang. 40 to 49. Harap. 50 to 59. 60 to 69. 70 to 79. Doon ka daw, 80 to 89. Wow. 90 to 99. Si Lola Naidi nga, hindi? Wow. Hindi ko na lang ba ganong istorya kay Lola Naidi nga may sikreto kami sa Lola Naidi. So, okay. I expecting na ibang lain-lain ang inyong mga listening abilities. Tama? May ara nagapatuyo, may ara ng attentive, may ara ng wala pakialam. Tama? Expected na natin yan bilang speaker. Damo ta expectation sa mga edad na ina. Kasi kung di kaya magpamati, bahala ka sa buhay mo. Tama? But I am 100% agree na kung nagkakabuhay ka sa presensya ng Diyos, you must be always attentive. Ha? Naman, every time you learn the Word of God, God is always talking the new revelation to us. Kung ano ginapamatian mo, amo na. I-relate natin ang James chapter 4 verse 17. James chapter 4 verse 17. Nabalaan mo ang maayon nga dapat buhaton kang hindi mo ginahimo sala kasalanan na sa imo. Tama? And we know that listening the Word of God is 100% can glorify God. Hindi ka nakinig. Damo na kasalanan na. Damo, di ba? Ha? Right? Kung patuyo ka na yan, this is not my responsibility, but you are responsible sa imo nga kaugalingon sa presensya ng Ginoo. Coram Deo. Harap na? Yan. Okay. Mga muyo anay ka. Lord, salamat kid. You've given us the opportunity to listen your word. We ask your Holy Spirit to convict us, to encourage us on how to prepare our minds, our ears, our hearts, our whole being, in order that we can start listening what we have learned this morning. Lord, we ask your guidance
and enlightenment and illumination sa umagang ito. Salamat gid sa imong gid nga presensya sa kada isa sa amon sa siningaga. Kung diin ang dalawa o tatlo nga nagatipon sa imong ngalan, you are in the midst of them. Salamat Ginoo, amo ning among pag-ampo pagsalig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Coram Deo, the fool has said in his heart, there is no God. Tama? Ang buang, okay? Hindi ko na kinakahuya ang mga siling na yan. Ang buang, wala na pati na may Diyos. Ina, ginhambal sa Ginoo. Ginsulit lang natin na, the fool has said in his heart, there is no God. Tikon ikaw, sa imo nga tagipuson karon, hindi ka nagapati sa Dios, buang ka. Amen? Right? Hindi ako nagsiling na. Gamay ko siya. Dito sa Ilocano, baktik. Hindi ang baktik na nagakuan ha, ang baktik mentally deprived, hindi siya nag-conceive sa Diyos. Okay, tuloy natin. They are corrupt. They have committed abominable deeds. Tananta. Sa hindi pa tag-save sa Ginoo sa atong Ginoong Jesucristo, corrupt kita. Tiyan mo na nga sa atong gobyerno kadamos ang corrupt. Ha? Tungod, wala sila Diyos. Biblical God. Ang ilang ang ginapatihan, ang Diyos nila, ang ilang ang kwarta. Base ko na, may alim na sa ating dinig, ang Diyos natin, kwarta. At ikaluluoy ka eh. Kakaasi kay. Bot sila sa Ilocano. Kaluluoy ka, din sa atin. Kakaasi tibiyagyo. Amo na yan sinisang kwan, Ilocano nga, bot ikaluluoy ang imo kabuhi eh. Tibiyag, tilubong, kakaasi, titao, at kaluluoy ka. So karon, ang silindiri, they have all turned aside together, they have become corrupt. Wala sila maayo ng mga kaminsaron. Corrupt. No? So, living in the presence of the Holy God, ang kabuhi nato, kinakailangan, kinakailangan, may pagbago. Okay. The wicked. The wicked in the haughtiness of his countenance, Tagalog ulit, ay inunggo, ay West English, does not seek Him. All his thoughts are, there is no God. Sa panahon natin karon, abi mo ang salita ng Diyos, ang word of God, duso mo pa na sa mga tao. Wala na sila kapangita sa Diyos siya. Ang ilang pinapangita sa buong, kung anong ilang makaon riyo. Pero ang mga tao, 24/7, ara na. Ha? Ara na kapangita. Ang ilang yung napaminsan, nga mabuhay lang ang ilang lawas. They don't know na may duwa ka bahagi, duwa ka part ang tao. Physical, spiritual. Tiko ang niya kasugan mo sa 24/7 ay para lang sa lawas, di ka luluoy ka eh. Di ba nanotisyan mo na? Gapadamo lang sa kayamanan ng mga tao. Pero araw ng linggo, wala sa Diyos. Right? Kaya ako kaluluoy, kaya ang ako itong sangkito kami, sa mga panahon ng pandemic, bala-bala ako sa street preaching. Mutla ko, sino nakakita ng mga street preaching ko? Sino nakakita? Kasi siling ko, sa akong conviction, siling ko, padala ko sa sininga lugar ng Diyos, nga hindi ko himuon. Di may kulong-kulong ka, apin nyo kung anong kulong-kulong. Single motor, dibutangan sa lahat o sa lakyan rectangular, tapos may gulong, may goma, kulong-kulong na, tapos may
trapal sa ibabaw. Idala pa ako nga portable nga speaker, kaya mo na waldasin na sa may... Oo. Yung mga pastor nga mga evangelical, grabe, hindi ko na mahimuya. At sige ko sa ila, kada isa sa aton may allocation, may partida kita, mahalin sila sa Ginoo, gift na naton. Tisinin din naman na yung mahimuya. At hindi ko naman na kamong napilit, nahimuon nyo. Pero kung dinsunod nyo ang Matthew 28:19-20, go! You are fulfilling the commission, the great commission of the Lord Jesus Christ. Tama? Di ko nga pumungkot ka lang ni P. So, una na mission, P. Pamati, pungko, pamati, pawala, pauli. Sa loob ng 70 years mo magkabuhi na ginatagan ka sa Ginoo, sang kabuhi, ginhatag mo ba ang the best mo? Base ka lang to? Na, hindi ko ka pangakit kaya kung gumana ako niyang allocation ginatag sa Ginoo sa akon. Hindi ka pangakit, kundi gina-emphasize ko lang ang nasa Biblia. Okay, tuloy tayo. Pwede na ako magagawa? Hindi pa. Okay. The eyes of the Lord are in every place, watching the evil and the good. Tiyang matas na. Bay, may matang Ginoo. Ginamit na yung language ng atong bilang human being para makita. Kung anong ginahimo sa 24/7, ang gamuraran ang Ginoo da. Ang Diyos gamuraran, ang adlaw ay adlaw ang gabi, adlaw pa na sa iya, para sa Biblia. Na, yamak mo na, 24/7. Halimbawa, 24 hours, may tulog ka, 12 oras ang imo ang gising. Murarat sa imo mata. Sa loob sa mga amunang oras, pila na beses ka mag-glorify sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Silinya dra, tingnan natin. Tanaw natin. Okay. Silinya, there is no creature hidden from His sight. Wala sa mga bagay, tanan sa iyang mata, hayag. Kurang dayo. Ara, okay. Tuloy. The essence of Christian life is to live all life in the presence of the Holy God, under the authority of God, and to honor and glory of God. Ara, His eyes watch over man's ways, and He observe all steps. Ihamak mo na. Imagine lang. Ang salitang, ang the word all, mapagkit natin na sa 24/7. Ikaw yan, kapatuyo kaya, ano ang natunggaan mo sa salita ng Diyos? Abaw sa 7 days mo, wala man lang nag-glory ang Ginoo. Wala kang glory, kaluloy ang imong kapitbahay, ang imong asawa. Hindi, pila na katuwid, 40 years ka na nakapabalik-balik sa simbahan, wala pa siya maligtas. Because your life is not glorified in the presence of the Holy God. Hindi nagbago. Abaw, kaluloy man. Nadundumang ko to, sumasakabilang buhay na si Papa Mark. Papa Mark, tiyoon ko o nanay. Kada linggo, makita ko na siya, dito na siya nagbuli. Amot na diri, amin na lang na. Amin! Ano ba ng eleksyon? Mo na, ang iyang makabuhi. Wow! Sumasakabilang buhay na si Papa Mark. Ginalibak ko pa siya. Hindi, ginasampol ko naman sa inyo. Ha? Kaya hindi natin sundon ang hindi tama. Hindi naman sila makasalanan siya, kundi hindi tama. Tabingi, baliko, crooked na mga gawi sa isa ka Baptist born again person
teach in scriptural truth. Amen? Wala ko ma-amen kasi hindi mo ako naanad sa amen ko. Okay, tuloy tayo. Ano na oras? Ako, conscious sa oras ko eh. Okay? The righteous are conscious of God's presence. Tama. The righteous ang matuwid, ang tama, ang iya panguna-una, ang baptist, ang born again, ang Kristiyano, ang genuine, 24 carats. Ano siya? Conscious siya sa presensya ng Diyos. Tama? Do we think na sining nga room na ini nga hindi natin conscious? Alam niyo sa una, sa Nehemiah, nabasa ko ang mga tao, 100 years na hindi nabasahan ang salita ng Diyos, binutok mo. Binbasa ni Isra ang scripture, binutok ng mga tao, kasi gawa, Amen! Amen! They are applying what the Word and what they have learned in their heart. Okay. Isa pa, tatlo ka. Okay, balik ko sa inyo ha. Tatlo ka X na kung sino nakadumdum sila. Ang head knowledge, ginbutang na sa Ginoo nga diri sa ibabaw. Okay? Pagkatapos ang heart knowledge, diri na sa dalog. Kaya na si dalog mo. Kag ang hands knowledge, ara na sa daluman. Okay. Duwa na ka line. Kinanglan itabuo nato na. Itabuo nato na ang duwa ka line. From above down to earth. Letter I. Right? From head to heart. Dalawang X. Hindi na siya mag-remain na dalawa lang. Kinanglan tatlo. From the heart to spread. That is X. That is hands. Tatlong X, di ba? Tatlong X. That is the application. The letter, naging buo natin from head to at dito. Matthew 22, 36 to 7. Love the Lord your God with all thy heart. And the second commandment, love your neighbor as yourself. Nakuha natin ang essence niya. Nakuha. Kapag ang salita ng Diyos within 40 years nga nagkristohanon ka, ginastord in mo lang naya sa imo utak, sa imo tagipuson, hindi mo na spread, magiging selfish ka na. Diyan mo na ang ugali ng isang tao, kung minsan, plus, magin, do ka, kagumpal bla, do rap din, minsan. Kita na ito, naanan kami nga, maayo ang atong nga tabuhi. Okay, next. Centrality of God's Word. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sit in the set of scornful, but is in the light of the law of the Lord, and his law he meditates day and night. Nag-usap kami ni Namsay, silip ko anong dinahin ko sa mga kalbaw, karabawaw, kanding. Pag nakakuha na sa mga lakondra sa latagon, pagkatapos pumpo na siya, kung siya natulog-tulpan, sa imo na nagutan. Ibalik na iyang pagkaon. The first younger, dahil balik. Ako na ang example sa meditate. Chewing the cud. Ginabalik na. Ginamuni-muni na. May mga tao po nakita na kapag nagkaon, lulul lang gayon. Wala na vitamins. Kadto lang na sa ibang gina sa small intestine, kadto na sa large intestine, kadto na sa imo anus. Yung nutrients hindi na na-distribute sa atong mga sa iyang lawas. Hindi kinanglan mag-meditate, ginaya. Usamon mo na. Sabi niya, Sir, atong mga tao wala si Juan, wala si Ipin, wala si Nipon, hindi mausang mo na. Kasi ikaw na nayang ng mas responsibilidad. Damo na tayo, pustiso.
mo na nalayaig. Meditate day and night. Kaya mo na, oh. John 3:16, 50 years na Kristiyanan, hindi pa kabalo. Wala pa naintindihan sa John 3:16. Kaya na ang tawag ko na sa iya. About bunjing. Siling sa Biblia, babe in Christ until now. Dapat, sige, dapat na. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season. Whose dahon also shall not wither, and whether he does righteous. Ano ang buot sini? Kung ikaw may nutrition sa imo nga kabuhi, bisan ano nga bagyo sa imo nga problema, may panglaban ka, magadaog ka gid. Kasi na sila sa akong tiya, sabi mo, doy, sino niya, adlaw gabi, gapangamuyo ko, gapan ko sa Word of God, para kakamo, maproteksyonan man, halindrit, pagpulit ko sa inyo, hindi. Meditates day and night. Oh, sino na ang pinatukoy ko, pari di subong? Diba? Na, hindi ko lang inatag yung mga ngalan, kamo na mag-home-out eh. Prosper! Ha? Ina pa lang na gakatibulang ka, ganami ang imong fellowship sa Ginoo, pero gakatibulang ka, gapudpud na. Damo ka ng tsinelas, mga bayo, mga sapatos, naging gastos, pero wala kasing may ginkuan sa Ginoo. Na-invest abaw kaluluoy man. Nakaasik ni ubing ti katao. Okay, next. Oh. Ang ungodly, ang mga hindi makadiyos, amo na ilang kabuhi. Hindi na natin ako nun. Okay. Siling sa una, din ko ang catechism lang, nagpamangkot sila. The question, what is the chief end and the highest end of man? Magbutang ta. Man's chief end to determine the meaning of life and the purpose of existence is to enjoy fully, to glorify God forever. Kung ang kabuhi sa isang katao, confirming, may punto lang. Halin sa isa, dawang level, hasta na nagtigulang pa. Ang Ginoo nagayom lagi sa iyo. Ang problema mo mutla kung may buta na ang asawa ko kung nag-promoryot sa tinodan damo ng bukay mo, damo ng ako bukay pa lang mo. Na, sino kaya pero hindi natin pagkabalan pa. Ara okay, gin pa niya, dawa ka bagay, righteous and sinners. To glorify God and to enjoy Him forever. Amo na yan righteous. Pero hindi sa righteous, may mga bata pa na damo. Sino isang Corinthians chapter 2, 14, hasta sa 3. May spiritual, kag may carnal. Di kung kapatuyo ka sa Word of God, di ara ng sundang may bahay na ati bata mo siguro to. Isuntuan ba, wamak mo na, 50 years ka na nasimba, mag-Kristiyanon, bata gyapon. Kaya naman, sino mo ganit damo na kanin ng gastos ng mga pagkaon, mga offering mo, hindi ka magyapon na tubo, hindi ka gabulig sa simbahan, abaw na problema. Di may ato na nga ito mga pastor sa baptisman. Ay, kung hindi mga magalago, magatubo din, lumayas na ako. Isa ako mo to, ang iba itong mga tao to, naglalayas, tapos sa pandemic, hindi na ako ito magnapalayas ha. Pero kung wala kang magkatubo, it is better to live than to stay. Base mawaan pa ang mga maayong hindi.
Kaya ang tendency sa mga Kristohanon, gatanaw sa ilang mga kapwa, sa ilang mga fellow believers. Tama? Pag ikaw ginatanaw mo ang iyang witnesses, mahina ka man. Pag ginatanaw mo iyang strength, malakas ka man, ma-strength ka man. Encouragement eh. Kung ari ka di, na nagpa-discourage ka lang, mas magbuti pa na hinay-hinay ka na lang. Dito mo na lang mag-plant ka buti sa bahay mo kung hindi ka naman makabulig. Sabi nyo, John chapter 15, kung wala, tatlo na kabunga mo. Fruits, more fruits. Kung hindi ka nagbunga, di ano ka na? Sining sa Ginoo, nagutom siya, nagano siya sa, ang Igos blood, great, sino niya, sugod, hindi ka na makapamunga. Di course ng Ginoo, wala siya eh. Kaya doon lang siguro, ari ka pa sugong, pero may plano pag ilang Ginoo sa imo. Sa atin may anak na plano. Next! Ang mga singers na mo niya, to glorify self. Self! Dugangan mo lang na siya sa flesh. To enjoy sin forever, tipon, abaw, gina-enjoy mo yung pagkasalat, abaw. Gusto ba ka ba lang ang tutuon? Na, base kung nakontaminate ka na sa kalibutan. Next, the main focus of God is the main focus of human being to enjoy God's kingdom presence. Pero sa sinners, self, sa worldly na mga bagay. Alam, may mga verses na hindi tayo magdugay. No? Magdugay. Colossians chapter 3. Namuna na siya, oh. Sa sinners, 1 John chapter 2, verse 15, 17. Kung ipaliwanag ko na natin, 2 na oras. Summarize lang natin na. Okay. During creation, balhin na. During creation, man's chief end is to glorify God. Pakibalhin na. Sige pa. Sige pagid. Harap. Na. During sa creation, binigay mo si Adam at Eva para mag-glorify ang iyang presensya. Pero, nag-interbinan itong ginuhulog na serpent, ginuhulog na si Satanas sa una. Hindi na siya Satanas mo, kundi na siya, Lucifer. Sabi nyo, kung Lucifer, hindi na siya masama si Lucifer na. Oo, Lucifer na siya, the morning star na siya, pero tungod kay nagsupak siya sa Ginoo, gusto niya ang punon, ang trono sa Ginoo, ginuhulog siya, at nagiging adversary siya, nag-satan na niyang alangalan. Ang man, chief end, to glorify God. Okay? God's gift, God's gift, power, authority, family, potentiality, physical body. Kung ipapaliwanag natin ang power, ang authority, amo niyo. Dinhimo sa Diyos si Adam, pangalawa si Eva. Sa aton church, may servant of God. Tama? God, the servant of God in the church. The believers. Sa pamilya naman, tatay, may nanay, at may mga anak. Hindi pwede na ang mga anak ang magdominante sa tatay at sa nanay. Pero subong lain na, dominante na ang mga anak sa tatay na singgit-singgitan na lang ang mga bata na nanay. Kung ang nanay niya ay vintage, no? Mga sinaunang mga nanay, ginasingit-singgitan na lang sa mga bata, kaya mga bata, madamo na sa kaalaman sa modernong social media.
Mga bata, ang ihambal ko rin sa inyo. Ang cellphone, namit pa na siya. Okay? Ina siya, ang cellphone, that is the word of good and evil. Bisan hindi ka na magkanto sa Amerika, makita mo na ang Amerika. Tanan na kasamaan narada, tanan na kabutihan narada, gahalo na na. Di kung ikaw Kristuanon, ano ang tanaw mo da? Do you think ang inyong mga apo, mga bata, hindi nakakita sa mga ball? Ha? Ang iba ng mga bata, hindi nila binabantayan para lang malinaw ang bata, hindi magsabad sa ila, ginahabuyan nila sa cellphone, ginapahawak ng cellphone. Kaya ang mga bata, kasira ang mga mata, kasira ang mga utak. Sa una itong pandemic, dalawang taon na pasok, pagpasok ng mga bata na regular class, inaway ang mga bata, sa amon ito mga high school, ayawan ng mga pulis ng mga kandakog sa mga bata kaysa una, nagtiner ang mga bata after during the pandemic at nagkuha na, nag-intra na ang face-to-face. Sa loob ng 2 years, ara sila sa gadget na kababan. Na, notice nyo na, so na, kita yung mga nanay, tatay, mga lolo-lola, kita ang may responsibilidad sa pagsawata o sa pagtatsal na sa ila. Di kung babayaan mo natin, magprodukto ka sa next generation, pagdating mo ka ngayon, ang imo nga produkto, wala guba ang aton na bansa, ang aton na nasyon. Di kung babayaan mo na, oy, padubog mo ng cellphone, wala ka na physical body, family, home service. Tanan na mga, abi mo bata, malang kapalo na sa mga apps na, di ba? Kita ng mga tigulang, wala ka ng dalawang. Amo na, bata pa, kabalo na yan. Magkuti-kuti sa cellphone. O, di ba? Tama na, mga bata. Ako na siya, Inyo na ni panahon, pero kami nga mga tigulang, tudluan nyo kami sa tama. Pero kung nakita namin, hindi tama yung dinay mo, ay mag-concede pa kamo mamati pa kamo sa amon. Kaya kami, dahil mo na kami karanasan, mga experience na kung hindi magsundo si tatay nanay, abi nyo, amo niya, si tatay nanay niya masura, abaw si tatay to, ay grabe nga gahanot niya. Pero subong hindi mo na nakusi, tungkol sa atong gobyerno nga, bantay bata, abaw, abi nyo, sinukuton, mga kabal, mga tao na hindi Kristuhano na. Ang amon sa unaya, mga kapingot na, ang may isa dili ka teacher da, abaw, sa grade 2 ko, grade 4. Ako lang, kung patay na ito mga barbog, ipusin na ko diyo. Kasalawayan ko sa imuerte mo. Tapos diyo, ang among ninahin mo, gupit kami din ang taas diyo. Ginabiti na among nipigit na diyo, gato kasunod mo kami, pero subong, abaw, damo na akusasyon kapag ginamo ng imong bata. Kaya mo na ang moderno karon wala din na next generation, silinggo ba, kaluluway ang ato na bansa. Nabalan nyo karon ang mga new generation. Hindi na kasunod sa iyang mga nanay tatay. Wow, terrible. Posisyon, body. Damo ng kalamatay. God's gift na, pero hindi na nila mahalungan nila ang buwi. Hindi nila mahalungan naman. Ako, may high blood. Diabetic. Tiyamak mo na. Kaya kung may kwarta, hindi na siya nagaluto, wala nagpasakripisyo, dito na lang nadayon sa mga fast food. Tama? Di inyo, appreciate ako sa mga taga-salong. Maman, hindi ko mo nadala sa mga fast food Ga-mantiner ka mo yan sa utan. Ga-mantiner ka mo sa mga tugabang. Kaya mo na nagdugay ka mo sa kalibutan. Grabe mo, natirhan naman dito. Tama, bata pa, kulamatay na. Maman, ito puro mga fast food mo, mga prito-prito.
Di ako appreciate ko sa inyo, si nanay ano, ano ba na ako no? Oh. Si Lula pa na naman, Lula na, si Lula ano? Lula. Ani, kag si Juan. Pakaisa na ni Lula Pisibong. Oh, si Lula Kande. Manilay Kande. Aba, siya mo na. Ha? Nakita niyo na pa na. Pag nakita niyo sila, nakita niyo may karis ka mo nga, abaw, grabe ang paghalong sa Ginoo sa ilang kabuhi. Kaya sila, ang ilang katawan, ang gift sa Ginoo, ang katawan nila, ang ilang lawas, hindi nila ginaabuso. Ang iba, wala naman tayo. Ako makakita pang yapon eh. Hindi, estilo lang eh, para medyo mamanda. Oo, pero ba, makita ko pang yapon sa inyo. Makita pang yapon. Estilo na kayo. Hindi naman eh. Hindi naman nila. Wala naman ta. Wow, kasi maghapon sa gadget oh. Ang lawas. Siling isang 1 Corinthians chapter 6, verse 19-20. Your body is the temple of the Holy Spirit. Therefore, glorify God in your body. Paano ka ron kung may palatihan ka na, paano ka na makaserve sa Ginoo? Wala. Imo ulo, imo kulo, imo kalak, imo makiro. Hindi mo na naya pagpapakiro sa iban. Ginsave tayo sa Ginoo. Our physical body is our responsibilities. Responsibility natin. Pero ang atong spiritual responsibility na sa Ginoo. Karon, duwa lang ang atong nakabuhi, physical kag spiritual. Glorify God. Tuloy-tuloy tayo, tuloy. Para hindi na tayo magdugay. Okay. Araw. Sa pagkahulog sa tao, ang gina-glorify niya, ang iyang mga kaugligon. Di ba si Adam at si Eva to, nagkasala ko sa Ginoo. Yung pangita siya mo, sila nga duwa, Aba, Adam, sa hapon to, lagaw-lagaw Ginoo sa garden sa Eden. Di na kanuman. Nakapan sila nakulbaan sila. Kaya kung wala ka sala, hindi ka makulbaan. Hindi nagtago sila. Sading ka mo! Ginoo, alam namin ito panago. Mga ama, nagpanago ka mo! Alam mo naman sa Ginoo. Nakakapanago ka mo ha. Ang puno sa pagkilala ko, mabuti ka masama, talbog naman mo. Sino na ka mo na? Ate, tulog-tulog na sila. Tingin mo yata ka babae, mo. Tapos ang babae, ito yun. Hasta subong may mga tulakan sa mga responsibilidad. Bisan din sa simbahan. Kaya kinamanan nato na mo, tanay din nato. Kasi we are renewed by the Holy Spirit. Hindi na tayo na magtulakan mo. Ay, ikaw lang ito maglinis, ikaw lang magsabit, kaya hindi na ako na location. Hindi at tananta, kinanglan magbulit, pwede. 100 of terabytes. Binatag sa Ginoo ang aton nga utak. Kapag ang utak natin, hindi na natin magagamit, mamamatay na ng atong cells. Now, okay, next. Balin na ta, balin. Okay. Redemption ha, redemption. Ha, redemption. Arang ka po, no? Mas chief end is to glorify God. Di si tatay mo, sabi mo, damo siya mahatag sa imo kung napaglipay mong tatay mo, adlaw-adlaw. Oh? Pero kung ang di mo napahilipay ang imo tatay, imbis na may hatag pa na siya sa imo, hindi. Yan mo na ang aton nga kabuhay, kung minsan hahot-hahot. Sini mo ba, wala na akong kwarta ba? Wala na akong amuni. Kaya nga man, hindi ka naman sip-sip sa Ginoo. Ha? Tama? Hindi ka naman sip-sip. Dapat gamitin natin sa right way, sa positive way, ang sip-sip. Living in the presence of the Holy God. Ask in it shall be given. Seek in it shall be found. Knock and it shall be open unto you. Sino dili nga wala nakabayo sa kabulan? Tanan to?
Sino diri nga wala ka kaon sa isa ka bulan, tanan ka nakakaon naman pinasustin naman sa Ginoo. O nagkita na naman ta. This is the evidences that God is always sustaining our needs every day. Ari kita mapalad ko na ang gyapon ang mga tao nga napatay na. Sa atong subong, mapalad ng gyapon ang mga namatay kay Kristo mapalad. Ang mga nagbuhi, nagakabuhi subong, mapalad naman. May chance pa sila yan na mag-tell about Jesus sa mga tao. Sino diri nga pipiyesta, iya nga bana, iya sawa, wala kayo. Pero appreciate ko sa inyo. Dutay lang ang lalaki. Di ka ulog niya mga lalaki. Bisan dito mga babae, mga tigulang lang mga babae, arak. Pero mga lalaki wala din dyan. Mga aman, pag-abot sa langit, siguro mga babae kapila, no? Pero sa pagkapatay ni Kristo, pagbuong buhay, abi niyo, mga babae man to, pagkapako ni Kristo, mga babae man, isa lang itong lalaki, tama? Abaw, nagpakilala din ma. Pero alam niyo, ang mga babae, during Paul, siya na una nagkasala, pero siya pa unang nakikita, o di, dami na babae. Bilangin mo ang mga babae din sa bong. Outnumber ang lalaki. Hindi na nakakaradto man. O. Salamat ka. Present ako sa inyo, mga nanay, mga... Okay. Hindi na natin mga pagdugayon. Maka. Glorify God. Para, to live the entire life forum Deo is whether then you eat or drink, whether you do, whatsoever you do all to the glory of God. Ano man ang inyong ginagawi, kinanglan, tanan, sa 24/7, kinanglan maka-glorify kita niya sa Ginoo. Pila na katuig, ay pila na ka-oras ang sa adlaw 24/7. Ang tulog mo, 12 oras. 12 oras mo lang yung mga gising. Tulog ka, wala kang glorify sa Ginoo, di ba? Bawasan ang 12 oras. Ang 12 hours, pila na. Base ko, i-divide mo na. Okay, so 24/7, 7 days a week. 30 days or 31 days a month. 52 Sundays. Pila ka beses ka magsimba. 52 Sundays sa isang tuwing mo. Pagkatapos, 365 days a year. I-times mo na sa 50 years ng edad mo subong. 52 Sundays, i-times mo sa 50. Kung damo ka, siyempre, mo na responsibilidad sa Ginoo eh. Diba? Pila na ang mga na dala mo sa Ginoo mga kalag. Abo, bigkin transfer. Hasta subong, living by faith pa rin kami, living by faith. Binuhin mo yan. Ginoo, sana mo magkaranon man, kahit may tagipuso ko magbulit, pero hindi ko makabulit, kaya nga man akong pinabulitan. May desire ako subong na magbulit ako sa tao, kaya ako naka-intindi sa tanan-tanan, pero hindi pa ko yan pinapayaman sa Ginoo. Grabe, no? Kung sino pagkalit ko yan, hindi naka-intindi, mayaman sila. Maaman, tiara lang mga resources nila eh. Kaya, amo niyo, bawi ko naman Ginoo, basi ko payamanon ba ako, basi ko hindi ko na makita dili man. No? Doon na. Basi hindi na ako makita kay damo na naging mayaman. Sila niya, hindi ko kapati nga may Diyos. Na. Kung hindi siya kapati sa Diyos, hindi sa Biblia, buwang Okay. Matthew 22, 36 to 37. Deuteronomy 10, 12 to 13. Ecclesiastes 12, 13 to 14. Whole duty of man talaga. Whole duty of man. Okay. Next. Arewa. Alice in Wonderland. Kita niyo ang Alice in Wonderland? Na. Anong nakita niya na dra? Dili sa ato sa kalibutan, damo nga mga bagay nga hatag nga wonder. No?
kayamanan, mga posisyon, tanan-tanan na, mga kalipayan. Abaw, hindi na naman kadulog sa Ginoo. Sining sa Biblia, amo niya ang dalan ng tao, sabi niya, there is a way which seems right to a man, but its end is the way of death. Piliin natin ang dalan ng Ginoo, hindi natin piliin ang ating dalan. Okay? Ara, din na nakatapusan natin na. What is the purpose of life? What is the goal of your life? And where are you heading to? In where do you spend much of your life, your time, and your resources? Paghatag natin, atong kabuhi, dama na treasure, talent. Sa una, wala na diri mo. May mga kakanta-kanta. Tugad, isa lang na siya. Tindo kasi Chris Brown na namin na kalayo, damo na sila dito kuray o. No? Tinugagan ko na. Kaysa ka nga nag-moderno, kinanglan, mamoderno man ang aton nga pag-alagad sa Ginoo. But silingon, damuon naton sa mga tao, mga baptist, na mag-participate sa likuton sa Ginoo. Nga. I-appreciate ako, naghalin ako ng pila na katuig. What are the things that brings you joy? The things that makes your heart glad? Wala na, tapos na. Tapos na. Last na ako na makakuan sa aton naman nyo. Pila na kakalam ang aton nadala sa Ginoo. Ang ultimate goal naton, pila na kakalam ang aton nadala sa Ginoo. Ang imo bata, base hindi pa Kristiyano, ang imo kapitbahay. Ang mga abot ko da, so ko mga klase ko, classmate. Hindi niya, hindi ka mo basta lang ako. Amo niyo, pila na kakalam adlaw, di ko, di tayo lang adlaw ko. Libot-libot ko lang. Hindi ko siguro ko kasi hindi ka alam mo ganun. Sige ko. Huwag natin po ka mo. Dalawa ka dito. Okay, parang hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Ang ginawa ko, araw-araw ko pag masugduro sa ginawa ko ng sa ito. Ang ginawa ko sa ito. Pag namatay ka, sigurado ka, may investment ka. Ang gamitin mo sa langit. Si Kristo lamang. Hindi siya rin yun. Hindi ko ginagawa-promote ang video ko para sa relationship. Ang relationship sa ginawa, ang relationship. Hindi ko gano'n mga kasalanan. Katulong sa Kristo. Hindi mo na ginaya pagkalimtan ng repentance. Repentance, ano na? Repentance ang ay tapos. Kasi, hindi mo na pwede na nag-battle ng Ginoo, wala nag-repent. Hindi siya naintindi. Repentance and receiving. Acknowledgement that he is a sinner. Pagkatapos ng repentance, truly repentant. Di kung ka paniguripyo siya, hindi mo na siya pagulpyon. Hinahingay lang. Basta nagahimo siya sa liya na bigasyon. Kaya hindi mo na dahil nga makuha na dahil nga mawala na yung mga part. Kasi ba, yun mo, pwede siya nag-friend ng si Carillo. Hindi mo na yan, pwede tayo yung mga kanya. Nag-friend sila sa inom. Hindi mo sila ikagad na magkuhan. Hinahingayo mo na yan, hinahingayo. Basta makarating ka. Di, ato gani eh. Sige na Pablo, going on to protection. Di, samtang adlaw-adlaw nagahimok na sa mga blaton, nagatuto ka sa protection. Di kung wala kayo nagatuto sa protection natin, wala kayo. So, salamat kids sa inyong pagkumatik. Sana hindi ka mo magkuhan, hindi ka mo nagkasukran, magsawa sa mga salita ng Ginoo, mga tubig dala. Sige, mga mawiklan, Lord, salamat kids sa inyong mga salita. Kagisan mga malawig mga mga word, pero nagbigay, nagakad niya sa amon sa kapaskog sa amon mga kabuhay ng magpadayong gid sa inyong mga presensya. Ginoo, salamat gid sa tanan ng mga pribileyo ang inako mo sa amon. Labi gid sa akong kinhalinan nga simbahan kung di ako nagtubo diri kag nakalabot sa ibang mga lugar. Training ground ko inyo nga akong church. Pag sila ay nagpasalamat dito ako sa mga ginamit ko sa mga elders, mga pastor halin sa una.
Basta sa buong Ginoo, ang protection mo araw sa amin. Salamat kit sa mga katigulangan. Salamat kit sa ilang leader na naging sigasan din si Pastor Erwin Algag, ay mga pamilya. At ang mga staff diri, salamat kit sa ilang katutong mga pagbulig sa ilang mga pastor. Ginoo, pakamayo ang amon na simbahan ngayon, sa sa imong mga pag-abot. Kay ginadumdum din namon ang iyong mga presensya. Na wala na akong iba ng mga bagay na amon din nga sa simbahan kundi ikaw lamang din sa among mga kaloob. Basta sa iyong mga kaloob. Ano nga pagsaling pagtugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat na. As the deer panteth for the waters, so my soul after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend, and you are my brother, even though you are not dear. I love you more than any other, so much more than anything. Shall we pray? Our most gracious Father God in heaven, we would like to praise you and thank you for this wonderful day. Itinatag mo sa amin. We can worship our God, expression of our love, praises and glory, because you are worthy to receive these things. For being good to us sa aming pag-uwi. I know we are not worthy to enjoy your blessings because human as we are, damo kami kurangan sa iyo. But you are loving, never fail us.
you continue to sustain sa amin sa family. Thank you, O God, for this time, sa mga mensahe, sa mga tama, and the messages of the Lord. Those verses that remind us the blessings that we enjoy sa aming patuloy because we are God's children, because of the Lord Jesus Christ. I hope, O God, as we worship, as we continue to serve you as our God, sa isang Diyos magalaan, and you seek sa isang magalaan ng mga kapatid. A man or a Christian live in significant classes ng pag-uwi. Distinct classes ng pag-uwi. Pag-uwi, ginoong ang handong ang may maya sa araw ng Panginoon. So thank you, O God, for being good in this church, o Panginoon, sustain Ginoon, especially sa akong inhimo sa silog na simana. Thank you. Hindi pakita mo sa amin ng pagbaho. You answer our prayer. You provide our needs. You sustain us. Especially dito sa tapos na UBS ministry. Thank you, O God, for 265 children from the church, Grace Brother, and then the 6 centers palibot dito sa Marabay. Salamat dito for 5 days. Naging sustain mo, ginamit ang mga kanatapos ng Iglesia sa pagsuporta sa ministry through financially, foods sa mga teachers. At the same time, paalam na ginatag mo sa mga teachers to impart the message of you. Thank you for the souls that profess and nagbatong kay Christ Jesus through that ministry. So, Ginoo, salamat din for giving us the opportunity to impart some message about kay Christ Jesus. So, isang anak ko na kalipay na nabatsagan naman sa aming Diyos. We spend thousands of money for this ministry, but it is nothing compare the soul sa mga kabataan na kilala ng Christ Jesus. It is nothing compare sa isang akalag na may paglaot because na-secure matapos ang kamatayan ng Panginoon wala sa Panginoon. So, salamat dito. Ang sakripisyo, kapoy, batyag sa kanan, nagaluhan sa kalipay. Ang lawas, kabatyag sa kapoy, puno sa kalipay, kalipuso. So thank you, God, for the victory that you allow us to experience throughout the week for the ministry sa mga kabataan. So Ginoo, salamat din sa kayo mo sa aming patuloy, sa kayo Ginoo sa Salong Fellowship Baptist Church, sa pag-provide mo sa aming mga Panginoon. Before we close this worship, O God, we'd like to ask you and pray for you for coming ministry na pagkayo mo sa simana. Ang among Ginoo will come. Upon Ginoo sa among mga outreaches dito sa Panamay. Lord, guide mo kami sa aming po, providing mo naman na we expected 160 campers, O God, to join in this campaign. So, kabay ko dahil Lord, nagamitan mo ang mga messages sa inyong pulong. Paalam na natagpo sa inyong malagad sa mga counselors sa pagtudlo sa inyong pulong ito. At pagtubo sila at makita nila nito kung ano ang inibok mo sa inyong makatubig. So, Ginoo, salamat din for the victory. And thank you, O God, that you continue to provide our needs. Lord, kada semana, ipakita mo sa amin ito, Lord. Ipakita mo sa amin na maayo o Ginoo sa amin, Lord. By giving us an opportunity to do your ministry, grace sa local Fellowship Baptist Church. Salamat sa inyong lagad, pagpadala sa inyong lagad, nanging kabahin siya namang Ginoo sa pag-worship sa iyo. Thank you for everything. And as we commit this church sa inyong katilan, may you bless this, O God. Sa mga katigulangan na mo, hindi naman tokod, pakamayuha, sa mga nawala sakit, kung kaya man inyong bulan naman ng kamot. At the same time, Lord, pakamuyo kami sa ibo, ang kauturan naman na struggle financially, or anything na ginatubang sa kabuhi ng mga kabudlayan, mga pag-antos. Lord, let them experience and show to them, O God, how great you are and Ginoo sa ilang kabuhi. And that is nothing impossible with you. So thank you for everything, and we commit this into your name with all praises in Jesus' name. With the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, the communion of the Holy Spirit be with us all forever and ever. Amen.